Tinagurian ng Pilipinas bilang the World Center of Marine Biodiversity. Sagana sa mga likas na yamang nanggagaling mula sa karagatan. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung karamihan sa ating mga kababayan ay nakaangkla ang pamumuhay sa dagat. Ngunit sa kabila nito, mga magsasaka at mangingisda pa rin ang pinakamahirap sa Pilipinas noong 2021. Batay sa 2021 poverty statistics ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 30.6%. Kaya mo bang mahalin ang trabahong walang kasiguraduhan kung may tatamuhing kaunlaran? Kaya mo bang manatili sa propesyong itinuturing na may pinakakapos na sahod sa lahat? Dito sa Navotas, higit 30 taon nang naninirahan si Mang Rodelio. Sa lugar na malapit sa baybayin, natutuhan niya kung paanong mamalakaya. Parang nahiligaw sa dagat kasi nasasama-sama na ako na 11 years old pa lang kasi nasasama na ako sa dagat. Parang nakawilihan ko na po. Dahil yun ang hanap buhay ng stepfather ko. Doon na ako naili sa kanya, doon ako natuto. Pagsama-sama ko nga. Sa nakagisnang gawin noong panahon ng kanyang kabataan, ito na rin ang nagsilbing kanyang pangunahing pinagkakakitaan simula nang magkaroon na rin siya ng sariling pamilya. Sinubukan din ni Mang Rodelio ang kanyang kapalaran sa lupa. Sa 7 taon na pagtatrabaho sa isang kumpanya, bumabalik pa rin siya sa unang bagay na kanyang minahal. Hinahanap ko nung pagka-uwi ako galing sa pagtatrabaho, makikita ko sila papa nagbababa ng isda. Parang nangangatay kung extra ako, pasama ako. Sasama ako. Pagka naman, siyempre, pagka kailangan mong pumasok ng trabaho, parang bandang huli, gusto ko talaga balikan yung dagat. Ngunit ang pagiging mandaragat na kanyang binalikan at nakasanayan, may kaakibat din palang malalaking unos na kailangang pagdaanan. Tulad ngayon, may bagyo. Kanina gusto namin lumaot, natuyuan lang yung bangka namin sa putik. Pagalitan na nga ako ni Messi. Kami dalawa. Pagalitan kami mag-ama. Sabi ko, nasa putik, nakabaon na sa putik yung bangka namin eh. Sabi ko, bukas na lang. Sabi ko, bukas na lang kami lalabas. Katulad ng mga alon sa dagat na sunod-sunod na humahampas sa dalampasigan, ganoon rin maituturing ang mga problemang dumarating sa buhay ng maliliit na mangingisdang aming nakilala. Kasi ang Manila Bay kasi natin ngayon, salanta na siya, kaya kailangan namin dumayo. Pupunta kami kung sa malalayo. Hindi kami na-compatible sa Navotas Bay, sa Manila Bay. Talagang kailangan namin dumayo. Nakakarating kami ng koridor, Bataan, bungad ng Batangas, hanggang Naik. Ganun na nararating namin. Kahit mahina ang sinasabi natin na mababa ang presyo ng isda, sa dami, hindi ka napagod. Sa dami ng hinuhuli mo, hindi ka mapapagod. Ngayon kasi, konti hinuhuli mo, mahal ang presyo, pero mahirap siyang makaipon dahil sa salanta na yung dagat. Nito lamang 2023, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang nangungunang pinanggagalingan ng mga basura na napupunta sa dagat. Sa mga naisagawang survey, nakuha ang higit 40,000 piraso ng mga plastic sa paligid ng Manila Bay. Sa 56 na site sa Manila Bay, lahat ay contaminated ng mga plastic na basura. Bukod sa pagdumi ng kalikasan,
Madalas din nilang kalaban ang mga kapwa na mamalakaya na nakikipag-agawan sa ibinibigay ng karagatan. Ang madalas dyan yung malalaking bangka. Natataboy nila kami sa palakaya. Kasi pag nagsabayan kasi ng palakaya, ariyahan ng lambat, yung malalaking bangka, nasasagasaan yung lambat namin. Hindi rin maiiwasan ang mga problemang kanilang nararanasan na sadyang parte na ng kanilang buhay manlaraga. Mahirap, titiisin mo lang talaga. Tulad yung namamalakaya ka, bababuyin ka sa pamamalakaya. Eh kung magkikipag-away ka, mahirap. Hindi po lahat kakampi namin. Guguluhin yung hanap buhay mo. Tulad nung kasama ko itong isa. Sa kong anak namamalakaya kami, ante, guguluhin kami. Buti na lang kamo, kasama po ako. Eh sabi nitong anak kong bunso, puputok ako kayo dyan. Sabi ko, nagpapaliwanag pa ako, ikaw gusto mo, putok agad. Sa pakikisama sa kapwa magdaragat, ang madalas minsan na pagtatalo dyan, yung hindi pagkakaunawaan sa pag-arya ng lambat, minsan nadadaganan mo siya. Mabigat kasing atakin yun. Tapos, kaya siyempre yung iba sumasama ang loob. Tapos, nagiging sistema ng pagtatalo. Hirap, talaot ba pag inabot ka ng sigwada, tawag dito yung kahit yung gilid, hindi mo makita. Sa sobrang lakas ng ulan, hangin, hindi mo makita. Kaya palatanda lang namin yung hangin araw. Doon lang kami tumutumbok. Kasi pagdating sa gilid, malinaw na. Pag nasa laot, wala kang makita kahit barko. Isa pa sa mga challenges na kinakaharap ng fisheries sector ay yung overfishing, no? At yung pagkakaroon ng illegal, unreported, unregulated fishing. At ang lahat ng ito ay tinutugunan ng pamahalaan. Pinapaigting natin yung kampanya laban sa illegal at mapanuring uri ng pangingisda. At pagdating naman dun sa overfishing, patuloy tayong nakikipagbalikatan sa mga lokal na pamahalaan para maisulong yung mga iba't ibang conservation measures. Sa kabila ng kaliwat ka ng problemang sumasalubong sa kanila, hindi nauubusan ng solusyon si Mang Rodelio upang makapagpatuloy sa trabahong kanya namang minahal simula ng kanyang kabataan. Pag wala naman pong huli, pwede naman akong sumadline kasi marunong naman ako mag-peaceport. Magbabatilyo ako. Tapos maraming pagkakakitaan kahit pa paano. Dito naman kasi sa amin, pagka mahina ang isang palakaya, lilipat ka lang sa isang palakaya. Meron kaming palakayang pamante, pamusit, tsaka pananalo. Gumatahi kami ng lambat kasi pag lumalabas naman kami kumikita, tapos nakakapagtabi kami, yun na itatabi namin na yun, pagka nagpapahinga kami o hindi nakalalabas, yun yung pinanggagastos namin bali sa pagka bakante kami. Tapos sinasabayan namin ng pagbuo ng lambat para pag lumabas kami, buo na naman yung lambat. Nang balikan namin si Mang Rodelio sa pang-apat na pagkakataon, nakalaot na ang mag-ama sa dagat. Ang kaso, kakaunti ang huli. Sa ilang timba ng isdang ibinenta sa palengke, may natira pang isa. Mataas yung tinatawag nating post-harvest losses. Nasa 20% to 40% ng kanilang mga nahuhuli ay nasayang lamang dahil wala pang sapat na pamamaraan upang talagang ma-preserve nila yung kanilang mga huli at mabawasan yung pagkasayang ni Tess. Halimbawa, kung ang isang mangingisda may huli siyang 5 kilo ng galunggong tapos ibebenta niya ito halimbawa pagsariwa ng 180 pesos. Tapos hapon na hindi niya pa napapaubos yung galunggong, no? So ibebenta niya ito sa paluging presyo. O halimbawa, ibebenta niya na lamang ito ng 100 pesos per kilo. So doon pa lang natalo na yung mangingisda. Paano kung wala ring bumili nung kaniyang ibinibenta? Di masasayang ito, mabubulok lamang. Minsan umaabot ka ng pumaparte ka sa isang araw ng 1,500, 2,000. Ganyan, natural na yan pagka makalakasan. Minsan 500.
700. Pero pag mahina, kumikita ka ng kaunti-unti, minsan 100, 200. Hindi man palaging malaki ang kita sa pangingisda, umaapaw man ang mga pagsubok, hindi ito naging sukatan upang iwanan ni Mang Rodelio ang trabahong nakagisnan. Siyempre, sinabing dagat, naku, mahirap dyan, hindi ka sigurado, hindi ka. Pero sa magdaragat, talagang parang ano niya yun, yung buhay niya yun. Yung parang ang magdaragat kasi, parang isda. Pag nawala sa tubig, mamamatay. Siyempre, pag bago ka, nakakatakot. Siyempre, pag hindi ka sanay, matatakot ka, unang-una alon. Tapos, minsan, kakaiba makikita mo. Minsan kasi, pagka nasa daang barko kami, minsan lulutangan ka ng may dumadaan na malalaking isda. Di mo naman na ano ba. Ang unang baguhan, natatakot, mga ngamba. Pero sa aming mga sanay, wala na yun. Para sa mga katulad ni Mang Rodelio na ang buhay ay nasa dagat, bigyan man ng ibang pagpipilian. Palagi siyang babalik sa tubig alat kaysa alikabok sa lupa. Hilig ko kasi. Siguro kasi yung pagmasaya ka sa ginagawa mo, sa hanap buhay mo, hindi mo nalintana kung mahina o malaki ang kita eh. Basta mahalaga doon, masaya ka sa ginagawa mo. Kasi parang hanap ko yung gusto ng puso ko. Yung sabi nga ng mga magulang ko noon, si nanay, tapos si misis ko, ganda-ganda ng trabaho mo, ba't iniwan mo? Hindi ko lang masabi sa kanila na dito ako masaya. Tsaka nakakaraos naman kami. Malabo pa ang kinabukasan ng mga mangingisdang katulad ni Mang Rodelio upang makamit ang maginhawang buhay. Ilang takip silim at bukang liwayway pa ang bibilangin upang makita ang pag-unlad ng industriya ng pangingisda. Hindi man ito ang pinakamayamang trabaho sa buong mundo, hindi man ito ang propesyon na pangarap ng nakararami, tulay na malaki ang parteng ginagampanan ng mga mangingisda para sa bansa. Sila ang dahilan kung bakit patuloy tayong may nakakaing isda sa ating mga hapag, no? Sila ang nagpupunyagi, nagsusumikap, sinusuong nila ang panganib. Masiguro lamang na ang bawat pamilyang Pilipino ay may kinakaing isda, no? Ito yung tinuturing natin na isa sa mga pinakamurang pinagkukunan ng protina. Kung pagbabasihan natin yung datos, nasa 1.18% ng gross domestic product o GDP ng bansa ay nanggagaling sa fishery sectors. Ikumpara man sa ibang trabahong umiiral sa buong mundo. Para sa mga katulad ni Mang Rodelio, ang pagiging mandaragat ang isang bagay na kahit hagupitin ng malalaking alon at hampasin ng maaalat na hangin, patuloy na sasabay ang bugso ng damdamin ng mangingisdang may matinding pag-ibig.